At ito na nga, sinupalpal ng katotohanan. Ito si Marco Beta, si 2K, si Electric 2K. So ang sabi dito, bida-bida ka kasi. Ito kasi si Marco Beta, mahilig magbida-bida. Bumoboses, wala namang sense. Sa madalit salita, ginugulo niya. O nanggugulo, ganon. Halatang halata naman na pro-China. At ito ngang si Marco Beta ay naghamon, pero sinalubong at sinabungyat siya ng katotohanan. Sa politika, hindi lang pwedeng basta ka lang maingay, basta ka lang mag-aakusa, hindi pwedeng ganon. Pwedeng maging mainit ang debate, depende sa sitwasyon. Lalo na kung may mga hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Pero sa dulo, dapat may simpleng test, na ang test na ito, sa lahat ng akusasyon, kailangan kayang patunayan at may patunay ka. Ayon yan sa rules ng institusyon, hindi pwedeng magbibintang ka lang. Sa banggaan ni Pampilo Lacson at ni Marco Beta, malinaw na nasaksihan ng mga Pilipino na habang si Marco Beta ay naglalabas ng mga malalaking claim na kulang naman sa resibo, sa research, syempre natural lang na sasagutin siya ni Ping Lacson gamit yung mga katotohanan. Ito ay test na kung sino ang may sense at kung sino ang wala at kung sino ang puro ingay lang. Kala ko ba ay nakasuhan na yan si Marco Beta sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon? Alam mo Marcoleta, mukha kang pitbull. Ikaw naman ay pro-China. Bakit ayaw mo pang pumunta doon? Doon ka na lang magtatakbo. Wala ka pang naiaambag, Marco Beta. At hanggang ngayon, inaantay pa rin ng tao yung ipinangako mo na 2K para sa electric bill. Hindi ka namin tatantanan doon. At saka, huwag ka na makisali dyan. Wala ka naiaambag dyan. Wala ka na itutulong. Epal ka lang dyan.